At tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng tribo ng Israel, at tinawag ang matatandang lalaki ng Israel, at ang mga ulo nito, at ang mga hukom nito, at ang mga opisyal nito, at tumindig sila sa harap ng tunay na Diyos. At sinabi ni Josue sa buong bayan, ito ang sinabi ni Jehovah na Diyos ng Israel. Sa kabilang ibayo ng ilog, nananahanan ang inyong mga ninuno noong sinaunang panahon, si Terah na ama ni Abraham, at ama ni Nahor, at naglilingkod sila noon sa ibang mga Diyos. Nang maglaon, ay kinuha ko ang inyong ninunong si Abraham mula sa kabilang ibayo ng ilog, at pinalakad ko siya sa buong lupain ng Kanaan, at pinarami ko ang kanyang binhi. Sa gayon, ay binigay ko sa kanya si Isaac. Pagkatapos, ay binigay ko kayo sa si Jacob at si Esau. Kalaunan, ay binigay ko kay Esau ang bundok Seir upang ariin iyon. At si Jacob at ang kanyang mga anak ay lumusong sa Egypto. Nang maglaon, ay sinubo ko si Moises at si Aaron, at sinalis ko ang Egypto gaya ng ginawa ko sa gitna nito. At pagkatapos ay nilabas ko kayo. Nang inilalabas ko ang inyong mga ama mula sa Egypto, at dumating kayo sa dagat, hinabol nga ng mga Egypto ang inyong mga ama, taglay ang mga karong pandigma at mga kabalyero hanggang sa dagat na bula. At nagsimula silang dumaing kay Jehovah. Kaya naglagay siya ng kadiliman sa pagitan ninyo at ng mga Egyptyo, at tinabon niya sa kanila ang dagat, at tinakpan sila. At nakita ng inyong mga mata kung ano ang ginawa ko sa Egypto, at nanahanan kayo sa ilang ng maraming araw. Na magdaon, ay dinala ko kayo sa lupain ng mga Amorita, na nananahanan sa kabilang ibayo ng Jordan. Nakipaglaban sila sa inyo. Sa gayon ay binigay ko sila sa inyong kamay upang ariin ninyo ang kanilang lupain. At nilipol ko sila mula sa harap ninyo. At si Balak, na anak ni Zippor, na hari ng Moab, ay tumindig at nakipaglaban sa Israel. Kaya nagsugo siya at pinatawag si Balaam, na anak ni Beor, upang isumpa kayo. At hindi ko nais na makinig kay Balaam. Dahil dito, ay pinagpala niya kayo ng paulit-ulit. Sa gayon, ay iniligtas ko kayo mula sa kanyang kamay. At kayo ay tumawid sa Jordan at dumating sa Jericho. At ang mga may-ari ng lupain sa Jericho, ang mga Amorita at mga Perizita, at ang mga Kaanita, at ang mga Hitiyo, at ang mga Gergasita, ang mga Hibita, at ang mga Hebusita, ay nagsimulang makipaglaban sa inyo. Ngunit, binigay ko sila sa inyong kamay, kaya sinubo ko ang panlungo sa unahan ninyo, at unti-unti silang pinalayas nito sa harap ninyo. 2 hari ng mga Amorita, hindi sa pamamagitan ng inyong tabak, at hindi sa pamamagitan ng inyong pusog. Sa gayon, ay binigyan ko kayo ng isang lupain na hindi ninyo pinagpagalan, at ng mga lungsod na hindi ninyo itinayo, at nananahan kayo sa mga ito, mga ubasan at mga taniman ng ulibo na hindi ninyo tinamnan ang siyang kinakain ninyo. Maraming salamat kapatid na Enriquez, Nico, sa iyong mahusay na pagbabasa. At ikaw'y sinubaybayan ko dito sa study number 3. Aralin numero 3, hinggil sa wastong pagbigkas. Sa pangkalahatan ito ay nagampanan mo
at kasunod mo yung ilang mga pangunahing tagubili na binabanggit dito sa ating aklat sa pahina 89. Binanggit dito sa kahon sa itaas, yung tamang paggamit ng tamang mga tunog upang bigkasin ang mga salita at yung pagdiriin ng tamang mga pantig. Katulad ng wikang Tagalog, hindi ito gaano mahirap sapagkat meron tayong alpabeto at gumagamit tayo ng mga syllables o mga pantig upang makabuo ng mga salita. Binanggit sa kahon dito sa 89, dito sa isang kahon sa baba, yung wastong pagbigkas ay nagdaragdag ng dignidad sa mensahe na ating ipinangaral. Kaya napakahalaga ang wastong pagbigkas ng mga salita. Kaya nagpapasalamat tayo muli kay kapatid na Enriquez at sa pangkalahala ito ay kanyang nagampanan. Tayo ay lalaktaw muna dito sa huling yung number 3 natin, papahuling natin